mag-glue up yung kanilang composition ngayon as we head on to the draft. Minana Archives and Onyx Arsenal sa maglalaban ngayon. Mabilisang ban lang. Fanny, Kaja. For Onyx, we have the Edit. At ang target nila talaga ay makukunat kasi Fredrin tatanggalin din. Tinanggal na nga dito yung Fredrin. Pero ang ganda nung ban dito ng Minana Archives na Fanny Kasi may nakast akong community tournament na nakita ko si James Punks gumamit niyan. Palo. Palo talaga. Fast hands mag-Fanny. Si James Punks. And sa totoo lang meron nga silang meron na silang tawag dito, yung nirelease na mga poster sa Onyx Arsenal page. And bukod kay James Punks, si Boyson yung gusto kong pansinin doon. Bakit? Kasi bukod sa gold lane siya, merong tanong doon Ang tanong doon, if magkakaroon ka ng isang skill mula sa MLBB, ano yun? Ang sagot ni Boyson, yung ultimate ni Melissa, yung go away. Para daw malayo yung sakit sa ginawa sa kanya. Uy, grabe. Grabe siya. Ba't ganun naman? Hindi, gusto ko lang din tanungin, Curty, bakit ganun? Hindi ko din alam. Bakit? Uy, be, okay lang yan. Kaya mo yan. Okay lang yan. Kaya mo yan. Malakas ka ilabas mo yung lakas mo dito. Dito ka bumawi. Okay lang yan. Ilalabas niya talaga. And hindi ako masusurprise if maglalabas din siya dito ng Melissa. Pero one of the heroes na talagang nag-stand out ngayon dito sa season is the Terizla. Terizla. Anong masasabi mo dyan? Feel ko ngayon talaga sobrang gana ng Terizla And ginamit na nga to ni Milty kahapon, di ba? So, feel ko, na-inspire din siya kanina kay Imbading. Tapos sa lahat na nangyari kahapon, parang, sige, gamitin natin to uli. Kaya natin to paganahin. Pero sa Onyx Arsenal, meron kasi sila nung Valentina na kayang gumaya nung penalty zone na meron yung Minana Archives. So parang mas magiging maganda yung setup dito ng Onyx. Nandyan na yung Kufra, meron pang panggaya yung isang Valentina. And the Chovy, again, one of the original lineup mula dito sa Onyx Arsenals na naging notable talaga yung mga ginagamit niya. Aside from the Valentina, malupit din siya mag-Eve, mag-Farsa. Pero maganda nga yung pagkakakuha nila dito ng Valen para mas mahirapan pang pumili ang Minana Archives. Pero ito din, yung isa sa inaabangan ko, yung Cho ni Sana na maganda yung naging performance nung Season 1. Kahapon kasi, di ba, Atlas, unfortunately, yun nga, nahirapan siya kasi ginamitan ba naman ng veil nung kalaban. So, hindi siya makapasok. But now, kayang umiwas with the Shunpo ng isang Chu. Actually, yung veil talaga kahapon yung naging problema doon ng Minana Archives. Kasi papalapit pa lang sila, nandiyan na yung mga knock-up, mga ulti. So, hindi talaga makapwesto doon si Sana. But titignan natin, kasi ngayon, yung kinakaharap niya, isang Valentina, na pwedeng gumaya either yung penalty zone, or pwede din niyang gayahin yung real-world manipulation, na alam natin, isa to sa mga favorite heroes ni Chovy. Oo, di ba? Parang, uy, favorite ko yan. Ayan. So parang mahirapan na lang si Chovy. Ano yung gagayahin niya? Sobrang daming choices na pwedeng kunin dito. Etong si Chovy. Pero Claude agad ang kinuha ng Onyx Arsenals. Feeling ko, yung Claude na yan, para lang din hindi na mapasa kamay pa ni Kozen. Kasi kahapon, di ba, ang ganda ng performance ni Kozen, especially kahit na Claude siya, kayang-kaya niyang magsolo Tsaka, makikita mo na, yun nga, kahit nagsosolo si Kozen, nakukuha niya yung mga farm na gusto niya. Pero feel ko din dito sa Onyx Arsenal kaya kinuha na nila yung hero dito ni Boyson. Ayaw na din kasi nilang maipit pa yung kanilang gold laner. Pero ngayon, ang isasagot pa nila dyan ay isang Beatrix. Okay. So mukhang gusto na manalo ng Minana Archives doon sa laning phase pa lang. Tapos nandito din itong si Breeze para sa kanyang lane para mas madaling humuli nga ng mga squishy heroes dito from Onyx. Pero Onyx, Esmeralda, ikaw bilang Esmeralda user, 'di ba? Totoo naman, 'di ba? Before ka mapunta sa mid, Esmeralda user ka. Sige, ano bang maganda sa Esmeralda? Palagay ko dito yung Esmeralda, ang ganda kasi ng pag-zone out niya sa members dito ng Onyx, ng Minana Archives. Plus, dahil may Eve, medyo mag-aalangan yung Eve na maglatag ng real world manipulation dahil may
paaaring tumalon sa kanya. Okay. At bigyan siya, ipok-pok siya ng isang Esmeralda. Pero makikita natin kung ganun nga ba. Uy, makikita natin kung ganun nga ba yung plano dito ni Der. Okay. Tingnan natin kung ganun nga ba. Kasi meron na siyang MPL experience. Ito na ang bakbakan ng Minana Archives kontra sa Onyx Arsenals. Game number 1 as we head on inside the game. And going back nga dun sa sinasabi mo, baka magdalawang isip si Der or magdalawang isip dito si Daizo. Kahit isa lang yung isip niya, magdadalawang isip dahil sa Esmeralda. Oh, tama, tama. Yun na nga yung ginagawa dito. Pero yung Minana Archives, ang ganda nung ginawa nila doon, nag-leash muna si Kozen para mas mapabilis yung jungling dito ni Briz. Kasi alam natin na yung isang link, kailangan niya ng mabilis na power spike. Pwede rin tayong makakita ngayon ng panggugulo mula kay Sana. So, medyo kakaiba to dun sa playstyle ng Minana. Bigay ng space agad kay Briz, tapos mag-invade pa, manggulo pa doon sa space naman ng Onyx. And nakikita natin ngayon si Sana na medyo malulow on health lang din naman siya, mapaflicker at tutulong si Breeze. So, hindi pala lang roamer yung magsasalba sa'yo. Kahit yung jungler mo, pwede kang isave. I will save threat you. Lang. Oo. Yan ang ng mga yung kapatiran dito. Wow. Ng Minana Archives. Parang kahit hindi ako makunat, pre, ite-threaten ko sila para sa'yo. Andito Akong bahala ako sa'yo. bahala sa'yo, pre. Pero yun na nga, napa-flicker out doon si Sana at umuwi muna siya. Onyx Arsenals yung nakakuha ng Lethal Wanderer doon. Pero dito sa may bandang baba, mukhang may gusto silang plano. Masasabi natin na on that skirmish, lamang yon for Onyx Arsenals kasi na-force yung flicker ni Sana. So when it comes to the turtle takedown, walang possible surprise TikTok play na makita dito mula kay Sana. So humahanap na lang sila ng other ways para lumamang. Pero medyo maingat din at disiplinado itong dalawang kupunan na bakit kami makikipag-away? Focus na lang kami on farming at nakikita mo dito yung turtle, yung pagkakaguluhan nila mamaya. At eto na nga, nag-uumpisa na si Der, hinahatak niya muna yung turtle sa side nila pero mukhang may reset na mangyayari. And kung makikita natin dito si Chovy, hawak niya na yung real world manipulation na kanina pa nga natin pino-point out. Pero Favorite ko yan Diba? Favorite ko yung Eve. So, ayan na lang muna yung kopyahin ko. Milky naman on the other hand. uy, penalty zone! Agad. Pero ngayon alam na nila na walang penalty zone. Igo-go na nga nila dito si Milky. Ogi Shadow Kill ginamit na nga at si Der. Eto na, iniikutan na yung nakalatag na Daizo. At makakakuha sila ng isang kill doon. Pero kinapos si Sana. Akala ko kukunin na nila si Der. Actually, nag-ultimate nga siya. Kaso lang, meron ding Purify si Der. So, hindi matutuloy yung sipa. The first blood secured by Onyx Arsenals. Medyo maaga natin ding nakita yung pag-ultimate doon ni Milky. Lumalim kasi siya ng onte para nga lang din naman mag-level 4 siya. Unfortunately, ito yung nakakatakot Yung experience na meron si Der, si Kekedut, talagang nalilid nila yung team nila para dito sa Turtle. Pero ngayon, nandito na yung Turtle, nag-penalty zone. At si Brisk dito, hindi pa siya gumagamit ng kanyang ultimate. Pero mukhang marireset ang Turtle at si Kekedut. Mapapatumba niya dito si Milky. Der dito, hinahabol ang members ng Minana Archives. Pero mukhang back away muna at Onyx will successfully take that first turtle. Turtle is down, kasabay din ng pagkakamatay ni Milky. Medyo hindi nagkakaroon ng synchronization ang Minana Archives. Masyadong maaga na nilalapag ni Milky yung kanyang ultimate and hindi pa ready yung ilang members ng Minana Archives. Onyx Arsenals on the other hand, dito mo makikita na parang ready sila pero doon sipa. Pero may sipa na nangyari dito. Real world manipulation, nilatag na nga na magkabilang kupunan at ang makukuha natin dito ay ang kill against Kekedut. Nakita naman natin na once may set up si Sana, kaya din naman nila. Ito yung resulta na kapag sync ang Minana Archives, meron silang makukuha. Feeling ko nandito ulit yung jitters sa early game, pero mamaya makikita naman natin na babawi at babawi yan. Because as of now, nagiging meta din sa MDL yung low scoring game. Ayaw nilang magpatayan, gusto nila puro objectives. Pero dito sa laban na to, parang hindi kami ganun. Gusto namin bardagulan setup talaga. Medyo yung disiplina na nakikita natin sa MDL players ngayon, parang
yung nakikita din natin sa MPL, yung hindi muna tayo magpapatayan, secure muna tayo ng objectives. Pero itong Minana Archives talagang mainit at eto ding Onyx Arsenals parang gusto din nilang kumuha ng another kill at si Kekedut. Nagcha-charge dito si Kozen ang gusto nilang bigyan. Ogi Shadow kill. Ginamit na nga pero may Tempest of Blades. Galing dito kay Brisk. Pero si Chovy, makukuha niya dun si Sana and it's a 1-for-1 trade. It's still an even ball game for Minana Archives and Onyx Arsenals. Roamer para sa Roamer, pero mukhang ang Onyx ay nakahanap pa ng isang kill on the bot lane. Look at Der. Wala siya doon. Der. He's there. Yeah. Not there. Yup. Oh, sige. Tama. Kasi mula sa taas, napunta siya dun sa baba. Ganoon yung experience nga. Ganon yung karanasan na meron dito. Etong mga dating MPL players at nalilid talaga nila eh. Ang Onyx Arsenals para makuha nila yung lead dito sa mismong laban na to. And Minana Archives medyo naiipit at nagugulangan sila ngayon. Medyo mabilis din kasi talaga yung pag-ikot dito ng Onyx Arsenals. Kasi nga sabi nga natin, si Der, isa siyang Esmeralda. Tapos yung first skill nito, merong onting speed up. So kaya ang bilis niyang mag-go from there to there. Pero ngayon, mukhang dito sa may turtle side, may mangyayaring bakbakan na naman, Glez, ha? Mukhang maingat nga talaga at magulo ang gusto nilang gawin. Nandun na naman yung sipa. Sumipa na naman, nilatag na nga dito ang real world manipulation. Pero si Der, talagang tamang poke lang kay Daizo. Ang kunat ni Der at maaabutan nga niya dito si Daizo. Gumamit na ng Ogi Shadow kill dito si James Punks. Pinaatras lang talaga ang members ng Minana Archives. Pero si Milty, hindi pa siya tapos. Humahabol. And si Sana naman, talagang inaambaan dito si James Punks. Gustong umagaw dito ng Minana Archives dahil may Tempest of Blades pa si Brisk. Pero si James Punks pa rin na makakakuha. At mukhang ang mabibigyan dito ay si Brisk pero makakatakas lang din naman siya. Onyx Arsenals pa rin ang lalamang sa sitwasyon na yon. Yung zoning na ginagawa dito ni Der sobrang tindi. Ngayon nga lang ako nakakita na mas masakit pa yung balabal kumpara sa isang maso na malaki. At hindi lang yun kasi may setup na naman. Nakatalo na nga dito si Kekedot. Pero may magiging sipa dito si Sana. Sinipa lang naman niya palayo si Kekedot. Pero Onyx Arsenals dito, wala sila makukuha. Tamang pangtotont lang sa side ng Minana Archives. Onyx pa rin ang may hawak ng lead. Minana Archives on the other hand. Gusto man ni Sana magkaroon ng setup. Pero nakikita natin na oo, nandyan yung sipa, pero wala pang follow up eh. And kapag sumipa ka ng isa, parang ready agad ang Onyx na makipagbartagulan. Tulad nito, si Der buhay pa rin! Kala ko yun na yung sipang inaabangan nila, pero may magiging talon dito si KK Dot. Nilatag na nga dito yung real world manipulation with the matching penalty zone at makakakuha ng dalawa doon ang Minana Archives. Renner's apathy, tama, pero hindi magiging enough yon para mapabagsak ang members ng Minana Archives. Onyx Arsenals dito, matatalo sila sa trade na yun against Minana Archives. Mukhang ito yata yung pagbawi ng Archives dahil nag-layer yung kanilang skills. Kaya naman din talaga nila na mataan din dito ni Brisk, si Boyson. Pero medyo well-farmed na ang isang Claude compare sa Ling na dapat yung Ling makaangat sa early game against the Claude. Pero sobrang ganda rin kasi ng space na naibigay ni Kekedut and Der and the rest of the members of Onyx para makapag-farm talaga ang Claude. Look at Boyson. Oo, 0-0-3 siya dito. Ang hirap din siyang hulihin because of the BMI. At bukod doon, meron pang Purify. Yun nga hindi talaga siya mahuhuli kaagad-agad. Isang Claude to with a Purify. Pero si Der, ang mukhang mahuhuli dito. May sipa na nga, mapapabagsak na nga ba talaga si Der? Pero hindi na siya magiging gangster dahil mapapabagsak dito si Der. May yakap na may magaganap pero si Milty ay makakatakas si KK Dot dito. Mabibigyan nga ba siya pero magiging enough ang kanyang sustain. Pero may flicker galing kay Kozen at mapapabagsak niya na si KK Dot. Minana Archives, nandito na yung pagbawi na sinasabi natin. Ito na yung Glaze. Bumibeng-beng-beng na si Kozen. At mukhang machechekan na natin yung sinasabi sa ating Athena list kanina. Release the Kozen as Minana Archives nakasecure ng comeback, nakasecure ng kills at nakasecure ng Lord. And feeling ko, magagamit, mamaximize naman talaga nila to. Pero for Onyx, kailangan wag lang silang maghiwa-hiwalay. Kasi oo, makunat si Der, oo, may Purify siya. Pero kapag 5, 4 na miyembro naman ang atake sa'yo, for sure, mamamatay ka lang.
hindi na talaga naging enough yung sustain and yung shield na meron doon si Der. Kasi lahat ba naman sinugod siya. Pero Glez, gusto ko lang i-point out mas mataas yung gold dito ni Kozen kesa kay Boyzone. So, yung sinabing keys to victory dito ni Athena, talagang nare-reach ng Minana Archives. Pero si Sana ngayon mukhang mapapabagsak. Ogi Shadow Kill, ginamit na. Nag-penalty zone na rin. Ang ganda nung latag ng linear manipulation. Pero si Chovy, with that penalty zone agaw, ay magbibigyan nila ang members ng Minana Archives. Pero nandito na ang backup. Brisk, medyo nahuli siya doon sa laban. It's a 2-for-2 trade. Equal pa rin, pero Minana Archives, sila yung nagmamarcha dito, papasok sa base ng Onyx. Masyadong maaga yung pagpalag doon ng Onyx Arsenals dahil meron pang Lord na kailangang depensahan 1 versus 1 yung mga junglers. So, ang mapapansin natin ngayon, parang nakuha na talaga ng Onyx yung kanilang tempo dun sa laban, pero Minana Archives on the other hand, nandito na kami. Na-release na yung Kozen. Eto na, yung sabi nga talaga ni Athena, kasi medyo napabayaan siya dun Parang kanina, tinitignan natin, binibigyan pansin natin si Der, si Boyzone, pero si Kozen, tahimik lang. Trabaho lang ang ginagawa. At ngayon, meron na siya ng enough items. So ngayon na nag-e-engage ang Minana Archives, meron na silang enough damage. Ganyan din yung ginawa nila kahapon na nakita naman natin, kinakaya nilang makipagsabayan against TNZZ4. Kailangan na lang nilang i-hold out tong lead na to against Minana Archives para or against Onyx Arsenals para mas magtuloy-tuloy. Nandito yung isang team fight na masabi natin naipit din naman ang Onyx Arsenals. Ang ganda ng penalty zone na doon ni Chovy, kaso nga lang may kailangan silang depensahan na Lord. At low on health na doon si Boyzone. So, wala na Wala na tayong angas para lumaban pa against Minana. Kung kanina Onyx Arsenals ang namamayagpag, ngayon Minana Archives ang may hawak ng mapa. 17 seconds na lang bago mag-spawn ng Lord. Sino kaya ang mauunag? Courtney. Mahirap to kasi mukhang kaya pa rin naman pumalag ng Onyx. Look at the gold lead. Nasa pabor to ng Minana Archives pero masyadong maliit ang 2.2k. And makikita natin dito, of course, labanan pa rin ng setups Nandiyan pa rin yung mga talon na ni KK Dot, pero yung sipa kasi ni Sana, parang mas on point ngayon yung mga setups na binibigay na in compare with the setups mula dun sa Atlas niya kahapon. And isa pa, sa nagiging pahirap for Onyx Arsenals, yung split push na ginagawa dito ni Brisk. Actually, oo. Kasi kanina, habang nagka-clash, si Brisk doon, talagang tamang split push muna siya. Tapos pag kailangan na ng clean up, doon na lang siya humahabol. Nandyan naman kasi yung damage ni Kozen, ni Daizo, and mahihirapan talaga ang Onyx kapag pumapalag sila doon sa loob ng kwadradong yon. And Minana Archives, pwedeng sila pa nga talaga yung unang sumapak kasi nandyan na talaga yung enough item sa kanila. Pero Minana dito, mukhang binibait lang nila yung Lord. Pinapalabas nila ang members ng Onyx Arsenals. Mukhang gusto nilang kumuha ng pick-off muna bago i-go itong Lord. Pero KK Dot, charging. Mukhang may makikita. Wala palang tao doon. Merong conceal na gagawin dito si Sana. May mahuhuli kaya sila at si Chovy ay magsisipa dito. Saktong-sakto doon sa ultimate ni Kozen. Pero si Kozen dito ay mapapabagsak. At nagwala na nga dito si James Panks. Dalawa ang babagsak sa side ng Minana Archives. At dito ang Brisk, pero siya pa rin ang mabibigyan doon. It's a 3-for-1 trade and Onyx Arsenals, sila na ang kuha ng Lord na to. Chovy is just a bait doon sa naging laban. Minana Archives, oo, napatay nila si Chovy pero nawala na ng depensa. Etong si Kozen, ayun pala ang target ng Onyx Arsenals. Ibuhos lahat kay Kozen, ibuhos lahat sa backlines ng Minana para wala na agad silang maging damage at nag-fall off yung composition on that situation ng Minana. Tinry ni Brisk atakihin yung backline, kaso parang ready lang din ulit sumapak dito ang Onyx Arsenals.
Alam kasi talaga ng Onyx Arsenals na si Kozen yung kailangan nilang kunin. Pero ito si KK talagang pinipigilan si Sana dito. Pero Kozen, nandito na siya. Ang masakit, nasipa. At andito na ang real world manipulation. Nilatag na nga, nagwala na rin dito si James Banks. At ang makukuha doon ay walang iba kundi si Kozen. Onyx Arsenals, nagmamarcha na lang sila dito sa may bandang gitna at sa may bandang baba. Gusto lang nilang kunin ang mga tore dito ng Minana Archive. Naipit na naman na si Kozen sa equation and Onyx. Mukhang minamata na talaga nilang tapusin at minamata na nila lahat ng tore dito. At tumalon na naman si Kekedot. Kekedot with the jump. Pero may sipa rin naman manggagaling. Pero nandito na, tower lock na ang sabi ng Onyx. At game 1 goes to Onyx Arsenals. Ito na nga ba talaga ang oras ng pagbawi ng Hedgehog? Makikita naman natin na oo, muntikan nang makuha yon ng Minana Archives. Oo, na-behind na ulit ang Onyx. Pero experience with the veteran players there, Kekedot, and yung pag-bait out ni Chovy doon sa Lord Dance. Sa totoo lang, kung sino nga makukuha ng momentum doon sa Lord, sila na yung magdidikta ng mismong laban. And Onyx, ang ganda ng sakripisyo ni Chovy doon. Ang ganda sana nung ginawa din ng Minana Archives na conceal play. Kaya lang kasi, may plano din talaga yung Onyx Arsenals. Alam nila na pag sumipa doon, pag sinisipa doon na si Chovy, alam nilang ang magugo ay si Kozen. So inabangan talaga nila yung paglabas ng Beatrix. Maaga yung pagsipa no? Parang nasipa na, tsaka lang nila nakita na, hala pre, ang dami palang nakaabang dito. At nagulat na bigla sila doon at nag-fall off na nga yung Minana Archives sa sitwasyon na yun at nagtuloy-tuloy na yung mismong pagkapanalo ng Onyx Arsenals. Pero para mas maintindihan pa natin kung paano nila nakuha ang game number 1, ibato muna natin kay Athena. Ito na nga ba yung sinasabi ko? It's Onyx time! Dahil nakita na nga natin yung on-the-dot ng mga setups dito ng Onyx Arsenals for their first game dito sa setting ito. At yun na nga pala inyong makakasama to discuss our analysis dito sa ating post-game stats. Kung saan mapapansin din natin na closing in on your screens onto the Anthem fields, di ba? Dito, sobrang useful nito. You could also adapt this kahit sa mga aspiring pro players out there na nakita naman natin, tututukan natin si Der. Der actually, sobrang ganda ng mga setup plays niya. Pero bakit nga ba siya matapang? He has the agility, tenacity na sobrang gamit na rin ngayon when it comes to the emblem choices. Kasi nga naman, yung kakunatan, check na check. And he is also the main initiator. Kung kaya naman, isa talaga yon sa naging victory key dito ng Onyx Arsenals laban sa Minana Archives. Titingnan muna natin yung kanilang naging sunod na atake, which is their item builds. Kung saan, kanina, na-highlight ng casters natin that there was a point in the game na si Kozen kahit papano nakapag-farm siya at humigit pa nga siya sa kanyang counterpart na si Boyson. But the problem with that is, yes, you are well-farmed, but there is no position for you to go for the free hits. Meanwhile, Boyson naman, he was untouchable, he was unstoppable. That's a total KD of 008, meaning na hindi pa nga siya talaga napupush na magamit lagi yung Purify niya because he was enabled not only by Der and Kekedot but also by Chovy. Si Chovy na nakikita natin ang ginagaya niya is the penalty zone from Milk Tea na sobrang ganda ng mga penalty zone niya na ginaya or yung IMU na ultimate niya. Plus, nakita natin onto the post-game stats as well na hindi lang sila nakafocus onto kills but also mainly onto balancing out the map. Damage to the towers is a total of 14,932, meaning na kanina napansin din natin onto the heat map or sa mapa natin na si Brisk, ang meaning ng Brisk is to be active or fast. Pero kahit na mabilis yung pag-atake niya, pag-split push, meron din kasing nakabantay sa kanya from the side of Onyx Arsenals. Napapansin natin, oy, may nagpupush, gawin din natin. Para maiba-iba yung atensyon, yung direksyon dito ng Minana Archives at mapilitan sila na umatake at pumalag sa mga ginagawa natin ng mga plays sa kanila. And that is why nakita natin ulit-ulit lamang yung kakaibang mga plays pero hindi na nakakapagtaka. Ang ating match MVP for this round, walang iba kundi si Hayabusa.
'Diba? Na nakita natin from James Banks at na-highlight din ni Adi. Na nakita natin yung kakaiba niyang mga galaw. Ling yung una ko natandaan sa kanya. Noong na-cast ko siya before. And now, he's introducing the Hayabusa with a total KD of 3-0-10. Hindi na nga nakakapagtaka pa kung bakit nga rin talaga siya isa sa pinaka-valuable asset for this round. Nakapag-secure ng maraming objective plus a kill participation total of 87%. Babad kung babad at nagawa niya rin yung trabaho niya to be a ninja. Pero kapag kinakailangan mo siya, nandyan din naman siya. Item build, nakita natin, maganda. More on damage talaga. Physical pen is there. Check na check din ang BOD. Kaya naman, papanoorin natin onto the game highlights yung iba't ibang moments inside the game kung saan talaga nag-shine at katanda-tanda na pang-highlight ang mga naging galaw dito ng Onyx Arsenals. This is the on-the-dot setup na tinutukoy natin kanina. Before the 4-minute mark, bago pa matanggal yung energy plating, energy shields, na maximize ng Onyx Arsenals na ma-disrupt din dito si Kozen. Kung sa mapapansin natin, napipilitan sila makapalag. Yes, nakakasuntok sila ng paisa-isa, pero the moment kasi na malatag na yung real world manipulation dito ni Daizo, yun yung nagiging go signal dito for the side of Onyx Arsenals na pumalag. Mighty actually has good intention when it comes to penalty zone niya. Maraming tinatamaan, yes, but the follow-up isn't there. Hindi sapat yung damage, plus, totally na-close off kasi dito si Briz. There was a time, ito yung specific moment na yon, na nakakapag-split po siya, yes. Pero a Hayabusa could easily go from point to point. With the quad shadows and with that kind of ultimate na nakikita naman natin, not only does he focuses onto balancing out the way, but also nakikita niya sino ba yung pulahan dyan. Sino yung kailangan simutin dyan? Turo nyo, akong bahala. James Banks is there to seal off the deal, to seal off the game, and that is why hindi na rin nakakapagtaka pa ba't siya ang ating Match 1 MVP even on the last part of the game kung saan fairly early nga nila na-dominate yung round na ito. Kahit na masabi natin na there were some parts na pumantay sa gold, pumantay sa kill score, pero the moment naman na nakuha muli nila yung last lord for that round, doon masasabi natin ng Onyx Arsenals, punctual talaga sila. It's Onyx time. And that is why nakita natin on the dot setups, veterancy, experience, lahat ng yan na take advantage ng Onyx Arsenals para sa laban nila this time. Unang laban pa yan debut match here on MDL Philippines Season 2. There's more to follow and there's more to know regarding these teams at mga players. Kaya naman, alam ko mas marami ding maibibigay na input dito ang ating mga casters. Kaya naman, Curdy and Nadi! Kamusta